Magandang hapon mga kastig. Dito nga pala ay nagpapain na naman po kami. Alas 4 na nga po yan ng hapon mga kastig. Nakuha nga po pala namin yung dilis na yan kaninang alas 5 ng madaling araw. Kaya naman nilagyan ko muna ito ng yelo at nilagay namin sa refrigerator. Kailangan kasi mga kastig medyo sariwa yung pamain natin para naman kainin ito ng isda. Meron nga rin pala tayo dyan na pusit mga kastig. Paborito nga pala yung kainin ng uraba so kaya naman ang maya-maya at tagisi. Pupuntahan pala natin mga kastig na spot ay medyo malalim. Kasi ang target natin hulihin ay maya-maya at saka tagisi. Kapag pusit nga pala yung pamain mo ay mangingitim yung mga dilis. Kasi yung tinta nito ay nakakahalo sa mga dilis. At dito nga pala mga kastig ay inabutan na kami ng gabi sa pagpapain. Lagpas isang oras nga pala kami dyan nagpain ni Papa mga kastig kasi kami lang dalawa. Meron nga palang halong maliit na turay at saka buraw yung pamain natin dyan. At dito nga po pala mga kastig ay paalis na po kami. Yan nga po pala yung tinatawag po sa amin na Mount Isarog dito sa Bicol. Sikat na sikat po yan dito. Medyo padilim na nga po pala mga kastig kaya kailangan na po natin mag-arya. Ang unang huli nga po pala dyan natin mga kastig ay isang malaking maya-maya. Lagpas 1 kilo na nga pala yan mga kastig. Kapag malaki nga po palang maya-maya ang tawag po niyan sa amin ay yelong kampay. Yan nga po pala yung literal na masarap sa bawan. Comment naman po kayo mga kastig kung ano niyang tawag sa inyo. At dito mga kastig ay nakahuli kami ng tagisi. Madalas nga po pala yan mahuli sa malalim na spot at sarinas. Medyo kahawig nga po pala siya sa bisugo. At dito mga kastig ay nakahuli na naman tayo ng isang tagisi. Medyo maliit nga lang yan mga kastig pero okay na yan at least meron. Ika nga nila kahit anong biyaya dapat magpasalamat tayo. At dito nga pala ulit mga kastig ay nakahuli na naman tayo ng isang tagisi. Medyo maliit nga po pala yan kaysa una mga kastig. Sa lahat nga po pala na nagkikitang dyan at nangingisda ay sana makahuli din po kayo ng marami. Puyat at pagod nga pala yung puhunan natin dito para lang makakuha tayo ng ganto. 2 beses nga pala kami nagtaon ng kitang dito mga kastig. Kaya naman ay magdamag kaming walang tulog. At dito mga kastig ay nakahuli na naman tayo ng isang malaking taldukan. Good size na nga pala yan mga kastig. Bali ang bili nga po pala niyan sa amin ng 1 kilo ay 250. Sa inyo mga kastig ano ba ang tawag niyan sa inyo? Magagandang klase nga po pala ng isdaan ang huli natin dyan. At dito mga kastig ay nakahuli tayo ng isang malaking tagisi. Bali mag-1 kilo na nga pala yung timbang niyan mga kastig. Kapag ganyan nga pala yung mga huli nyo mga kastig kahit magdamag wala kang tulog ay talagang magtsatsaga ka at gaganahan ka. Medyo natagalan nga pala dyan si Papa sa pagtanggal ng kawil. Maganda kasi yung tama ng kawil sa tagisi mga kastig. At dito mga kastig ay nakahuli tayo ng isang maliit na bisugo. Kanasi nga po pala ang tawag niyan sa amin dito. Madalas nga po pala namin yung gataan. At dito mga kastig ay nakahuli tayo ng isang malaking alimasag. Krosan nga po pala ang tawag niyan sa amin dito at mahal po ang bilhin niyan sa amin. Hindi po pala siya direktang natamaan ng kawil mga kastig. Bali na puliputan lang pala ito ng ating nylon kaya nahuli siya. Kalahating kilo na nga po pala ang timbang niyan mga kastig. At sa puntong to mga kastig ay nakahuli na naman si Papa ng isang saligan. Huli din ito mga kastig sa karanto o kaya naman ay sa malapit sa bato. Kadalasan nga po pala mga kastig ay nahuli lang po ito sa mababaw na spot. Dito nga po pala mga kastig ay pauwi na po kami. Medyo maliwanag nga po pala dyan yung sikat ng buwan mga kastig. Sobrang ganda nga po pala dito sa tabing dagat mga kastig. Lalong lalo na po kapag maliwanag yung buwan. Pala mga kastig sinasalin ko na yung mga huli natin. Meron nga pala tayo dyan na huli na mga ubod. Pasensya na nga po pala mga kastig. Hindi ko na po nabidyoan yung paghuli namin yan. Wala po kasi kaming gamit na gansa kaya po inaalalayan ko pa si Papa kapag meron po kaming ganyan. Kasi po kapag nakahuli ka po ng ganyan dapat mag-ingat ka kasi po nangangagat po siya. Bali 50 pesos nga po pala ang bili niyan po sa amin. Sa inyo po mga kastig ano po ba ang tawag yan sa inyo? At yan na po pala mga kastig yung huli nating maya-maya at tagisi. Bali dadali na nga po pala natin yan sa pagbibentahan natin ng mga isda. Inuna ko na nga po palang ilapag yung maya-maya natin at sinunod ko na po yung ating tagisi. Sobrang nagpapasalamat nga po ako sa mga nakuha namin blessing. Kasi kahit ganito lang po yung hanap buhay namin, isang mangingisda ay nakakakuha pa rin kami ng pangkain araw-araw. Kaya sa lahat po dyan ng mangingisda at mga farmers ay maraming salamat po sa inyo at salute po sa inyo. At ito na nga pala mga kastig yung huli natin krusan. Bali bubuhayin nga pala natin to kasi po mahal po niya ng kilo sa amin. Kapag patay na po kasi mga kastig medyo mura na lang po ang kuha niyan. Talagang kapag nakikita mo siya ay talagang napakaganda ng itsura niya. Bali hindi pa nga pala ako niya nakakakain mga kastig kaya hindi ko pa po alam kung anong lasa niyan. At dito nga pala mga kastig ay nagsasalaysay na po kami ni Papa o nag-aayos na po kami ng gamit sa pagkitang. Kasi po magdadalawang taon po kami ni Papa. Bali siya na nga po pala yung nagkakarga ng mga nylon mga kastig at ako naman yung nag-aayos. Ganto nga po pala nga strategy sa amin dito sa pag-ayos ng kitang namin mga kastig para po mas mabilis. Abangan nyo na lang po mga kastig yung pangalawa namin taon sa susunod kong upload. At sa lahat po na nakasubaybay sa ating
adventure ay maraming salamat po sa inyo. Lagi po tayong mag-iingat. Hanggang sa muli. Paalam!